Kaibigan, simulan mong paunlarin ng iyong childlike faith. Kinuwento ni James Dobson kung paano niya namana sa kanyang tatay. Yung ugali nito pagdating sa pera. Ang tatay niya ay evangelist at umaasa lang ito sa love offering na binibigay ng mga local churches na pinupuntahan niya. Kaya lang, mas marami ang pagkakataon na yung binibigay sa kanya na love offering ay hindi sapat para sa kanyang transportasyon. Tapos may pagkakataon na doon pa siya manunuluyan sa bahay ng isang pastor at nakikita niya yung mga anak ng pastor na may pangangailangan gaya ng libro, gamot at sapatos. Kaya sa huling araw ng meeting ay may mga magbibigay ng offering ulit sa tatay ni James para makauwi ito sa kanilang bahay. Kaya lang, ang gagawin ng kanyang tatay ay kukuha lamang ito ng sapat para makauwi. At yung sobra ay ibibigay niya doon sa pamilya ng pastor dahil nakita niya na marami itong pangailangan. Tapos yung nanay ni James ay babatiin naman yung kanyang tatay pagdating. At naririnig niya yung pag-uusap nila. Sabi nung nanay, naging successful ba yung revival nyo? And then sasabihin nung tatay ni James, oo, the Lord was with us. Then sasabihin nung nanay, magkano yung love offering na binigay sa'yo? And then sasabihin nung tatay niya, yun na nga yung gusto kong pag-usapan natin. Alam mo, sasabihin ng nanay niya, okay lang, alam ko na, binigay mo ulit yung love offering mo. Palagi sinasabi ng tatay ni James na ibibigay ng Diyos ang ating mga pangailangan. May mga pagkakataon na naiipon yung mga bills na kinakailangan nilang bayaran. At nakikita ni James na yung tatay niya mananalangin. Sabi ng tatay niya, Lord, naging tapat po ako sa mga resources na binigay mo sa akin. Tumulong po kami sa mga nangangailangan. Nung sinabi mong tumulong kami, ngayon po Lord, kailangan po ng aking pamilya. Ang sabi mo Lord, magbigay kayo at ito ay ibibigay ko sa inyo. Kaya ngayon Lord, ito po yung aming sisidlan, kayo na po ang magpuno nito. Alam mo, sabi ni James, nung ako ay bata, talagang pinapakinggan ko kung paano mananalangin ang aking tatay. At tinitignan ko kung ano yung gagawin ng Diyos sa kanyang panalangin. Alam mo, sabi ni James, namangha siya dahil ilang araw lang ang lilipas, may darating na pera. Sabi ni James, hindi kami pinayaman ng Diyos, pero kahit kailan, hindi niya kami ginutom. May pagkakataon na minsan, may magpapadala sa amin ng pera na kasama sa isang sulat at eksakto yung halaga sa kung anong kailangan namin. Kaya yung aking pananampalataya sa Diyos ay lumago dahil ipinakita sa akin ng aking tatay at ng aking nanay yung pagtitiwala sa Diyos. Dahil sa legacy ng tatay ni James Dobson, ay natuto siyang magtiwala sa Diyos na naging sanhi ng kanyang tagumpay bilang magaling na manunulat at tagapagsalita ng mensahe ng Diyos. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Tayo ba ay may childish faith o childlike faith? Anong kaibahan nito? Tingnan natin. Childish faith says good Christians don't have pain and disappointments. Childlike faith realizes God uses our pain and disappointment to make us more like Him. Childish faith says God helps those who help themselves. Childlike faith admits God helps those who admit their own helplessness. Childish faith believes God always answers prayer. Childlike faith realizes sometimes God answers with no or wait. Childish faith believes the closer we get to God, the more perfect we become. Childlike faith understands the closer we get to God, the more aware we become of our own sinfulness. Childish faith thinks good Christians are always strong. Childlike faith grasps that our strength is found in admitting our weakness. Childish faith says, I come to church to be fed, to worship the way I like and to be encouraged. Childlike faith says, church is not about me, but about worshiping God. Childish faith believes I will learn all I need about Jesus in church. Childlike faith knows faith in Jesus is a relationship I will invest in daily. Childish faith comments, I've done my part, now it's time for someone else to serve. Childlike faith understands I'm done serving when God calls me home. Childish faith runs, I won't come to church if I have to wear a mask. Childlike faith quotes, look not only to our own interests, but to the interests of others. Childish faith complains, I won't come to church if the service is in the gym.
Childlike faith believes, for where two or three gather in my name, there I am with them. Childish faith acts, that person offended me, so I am done with them. Childlike faith acts, I will calm down and seek to make things right. Childish faith overall is faith that remains immature and self-centered. Childlike faith overall is faith that grows, matures, and is God-centered and other-centered. Kaibigan, saan ka dito? Childish faith or childlike faith? Dalain ko na ikaw ay lumago sa pagkakaroon ng childlike faith. Kaibigan, maring na-realize mo na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung wala kang childlike faith. At ngayon, gusto mong manampalataya ng walang pagdududa. Ang iyong kaligtasan ay nasa kamay lang ng Panginoong Hesus na nagbayad ng iyong mga kasalanan. At hindi ito manggagaling sa iyong sarili. At marahil nagdesisyon ka ngayon na tanggapin na ang regalo na walang bayad, na buhay na walang hanggan sa iyo ng Panginoong Hesus. Kaibigan, manampalataya ka sa Kanya at ipahayag mo ito sa pamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya kahit nasan ka ngayon, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin na walang bayad. Tulungan mo po ako na magkaroon ng childlike faith. Palakasin niyo po ang aking pananampalataya. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako na maglingkod din sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko sa inyo ang verse na John 3:16 ulit. Exercise natin sa kanya yung ating childlike faith. Sabi diyan, for God, the greatest lover, so love the greatest degree, the world, the greatest company, that He gave the greatest act, His only begotten Son, the greatest gift, that whoever the greatest opportunity, believes the greatest simplicity, in Him the greatest attraction, should not perish the greatest promise, but the greatest difference, have the greatest certainty, everlasting life, the greatest possession. Grabe, lahat ng salita dito sa John 3:16 ay the greatest dahil ito yung greatest expression ng kanyang pagmamahal sa atin. So, anong gagawin natin? Tatanggapin natin ito ng merong childlike faith. Maniwala tayo na mahal tayo ng Diyos at meron siyang magandang plano sa atin. Palaguin natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Paano? Trust confidently. Magtiwala ka na may kumpiyansa sa Kanya. Pangalawa, open to learning. Magkaroon ka ng teachable heart. Hindi ka hihinto sa pag-aaral ng Kanyang salita. At number 3, wonders with awe. Patuloy ka mamangha sa Kanya. Magkaroon ka ng sense of curiosity. Hanapin mo siya lagi. Asahan mo yung pagkilos niya at kapag ginagawa mo ito, ay matutupad mo ang satisfying na purpose ng Diyos sa iyong buhay. God bless.